Magparty tayo mula sa Gabay Hari. May mga katanungan po ulit kami ni Rade. Ang sa akin po ay meron pong mga konserbatibo na pananaw, lalo na po noong nakaraang panahon. Ang mga matatanda po ay negative ang pagtingin nila sa mga nagpa-party. Sa isang tao na gustong maging totoong Kristiyano, hindi po ba masama sumali sa mga party? At lalo na po yung may mga sayawan at kantahan? Merong basihan na sasabihin ng mga matatanda na masama yan. Hindi ka pwedeng mag-attend ng ganyang klaseng party dahil ang buhay na nakasentro sa sense enjoyment. It increases a person's ignorance. Nagiging grabe, nagiging mas masidhi at nagiging malala ang kamangmangan. Ignorance. Nagsisimula sa pag-identify sa material body as being oneself. Hindi po tayo ang ating material na katawan. Tayo ang spiritual energy na anak ng Panginoong Diyos. Hindi tayo ang ating material na katawan. Subalit ang pag-a-attend ng mga ganitong klaseng party, nahuhumaling, nalalasing ang mga participants at ito'y nadadagdagan ang kanilang ignorance. Kamangmangan ang kalasingan na ako ang aking material na katawan at nagiging kumbinsido sila na ang goal ng buhay ay yung tinatawag pong hedonism o ang buhay na makakakita ka ng happiness sa pamamagitan ng sensual na engagement, mga activities, mga gawain na bibigyan ng pleasure ang mga senses ng ating katawan. Ang mga naghahanap ng kaligayahan sa sense enjoyment ay hindi sila magtatagumpay na maging tunay na masaya at satisfied. It drives them farther. Nalalayo sila sa totoong direksyon kung saan sila makakahanap ng tunay na kaligayahan. Inililihis nila ang ating atensyon sa importanteng opportunity na meron ang bawat isa sa atin at ito yung pagsisilbi sa Panginoong Diyos na magbibigay sa atin ng happiness. Nililihis ang ating atensyon at kapag ang tao ay nabubuhay ng walang pag-aalaala, walang pakialam kung ang gagawin niya ay sinful o hindi, magkakaroon siya ng malungkot na pamumuhay. Kung meron pong tinatawag na material na kayamanan at meron din pong espiritual na kayamanan, tama po bang sabihin na merong materialistic na mga parties at sayawan? Pero meron din pong parties na may sayawan at kantahan, pero ang mga ito ay spiritual, na pwede pong matawag na Christian gatherings pa rin. Maraming misconceptions kung ano ang buhay ng mga sumusunod kay Lord Jesus Christ. Ang iba nga, ang ideya nila ay parang tila lamang nakaluhod at sila ay malungkot. At ang ideya nila ng sakripisyo, ito ay mahirap para sa katawan at seryoso yung buhay. Hindi naman necessarily na kapag naging follower ka ni Lord Jesus Christ, ay bawal ka nang magsaya. In fact, Jesus Christ and all the devotees of the Lord ay gustong-gusto nila tayong maging totoong masaya sa buhay. Hindi naman yung malungkot yung spiritual life. Hindi. Ang malungkot, ang paghahanap ng happiness dito sa material world. Ang iniisip ng mga tao na happiness dito sa material world ay ilusyon lang po lamang. Ang totoong galak, ang totoong happiness ay iyong pagsisilbi. Nakakaranas ng happiness sa pagsisilbi sa Panginoong Diyos along with the other devotees of the Lord. Meron pong napakagandang verse.
Ito ay magbibigay sa atin ng guidance, kapaliwanagan kung paano yung buhay ng isang devotee. Ang mga tao ay nagbibihis at kung minsan ang kanilang motivation para magbihis ay hindi dahil ito ang kailangan ng kanilang katawan. Kung minsan sila ay nagdadamit para ipakita sa ibang tao. So ngayon, dito sa verse na ito ay ipinapakita na yung dating ipinagmamalaki ng magandang damit, yung mamahaling damit kasama na yung mga jewelries. Kapag tayo ay totoong naging devotee ng Diyos, ay sa tingin ng devotee ay hindi ito ang totoong mahalaga para sa kanya. At sinabi nga dito sa napakagandang verse na ito ay tinanggal mo ang aking gutay-gutay, yung parang sako na lamang na lumang-lumang damit, walang halaga. Subalit ako ay dinamitan mo ng galak, ng happiness, ng kaligayahan. So, ang happiness sa pagsisilbi sa Diyos, yun ang mahalagang nakabalot sa akin. Yun ang happiness ng pag-awit ng mga pangalan ng Diyos, ang pag-broadcast sa mga qualities ng Panginoong Diyos. Dito makakahanap ng totoong happiness ang devotee ng Panginoon. Meron pa pong isang napakagandang verse sa Book ng Psalm, chapter 149, verse 3. Let them praise His name in the dance. Let them sing praises unto Him with the timbrel and harp. Ang mga devotee ng Panginoong Diyos, kung minsan sila ay nagsasayaw, singing the holy names of God. Sometimes they are laughing and sometimes they may shed tears out of that joy. Happiness in praising God, clapping their hands, jumping up and down sa kanilang gathering, sa kanilang pag-awit ng mga banal na pangalan ng mga katangian ng kabaitan sa mercy ng Panginoong Diyos at doon sa pag-asa na ibinibigay sa kanila dahil sa kanilang determinasyon na ibinigay sa mga grasya, mga blessing na ibinigay ng Diyos. They dance in jubilation. They are so happy, living real life. At ang mga party ng mga devotee sa aking pagkaunawa at realisasyon, hindi ako ang aking material na katawan. Maaring ang aking katawan ay puno ng karamdaman at may mga iniindang sakit. Ngunit darating ang araw na iiwan ko ang katawang ito. Hindi ako ang mamamatay. Iiwan ko lamang ang aking katawan. At kapag nangyari iyon, ang katawan na iyon ay tatawaging patay. Ngunit ako mismo ay walang hanggan. Bilang isang espiritual na nilalang, mayroon akong pagkakataon na maranasan ang tunay na kaligayahan sa pagsisilbi sa Panginoong Diyos. May pagkakataon akong maranasan ang kagalakan ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Ang isang tunay na Kristiyano ay iyong sumusunod sa mga turo ni Hesukristo, hindi lamang gumagaya. Siya ay umiibig sa Diyos ng buong puso, buong isip at buong pagkatao. At mula sa dalisay na pag-ibig na ito sa Diyos, ang pag-ibig sa kapwa ay kusang lumalabas at nahahayag sa kanyang buhay. Haribol.